Mga spark, kamusta kayo? At ngayon pag-uusapan natin kung paano ka palaging iisipin ng boyfriend mo o ng asawa mo. At kung handa na kayong napasara po tayo, at muli, be inspired! At ang unang paraan mga kaspark kung paano ka palaging iisipin ng boyfriend mo o ng asawa mo is gamitin kung kinakailangan ng no contact rule. Yan ang unang paraan kay inspire upang lalaking mahal mo ay palagi kang isipin. At kung kinakailangan, dala ng sitwasyon at dala ng pagsubok nyo sa inyong relasyon, kung kinakailangan gamitin mo ang no contact rule ay gamitin mo kay inspire. Sapagat maniwala ka man o sa hindi, eh talaga namang isa yun sa pinakamakapangyarihang bagay na magpapabalik ng halaga mo sa lalaki. Lalo na kapag ikaw ay wala ng paramdam sa kanya. Kapag ikaw ay lumayo na sa kanya. Kapag ikaw ay talaga namang nagpakita ng katapangang hindi magparamdam sa kanya. Kapag ikaw ay hindi na naghahabol at nagbibigay ng validation sa kanya. Ang isang lalaki kay inspire, mas lalo kang isipin pagka ganyan ka. Mas lalo kang magiging talaga namang importante sa buhay niya sapagkat nagpapakita ka ng katapangan sa iyong paglayo. Ang problema sa inyo, duwag ka eh. Ang problema sa karamihan sa inyo, napakamarupok. Ang problema sa iba sa inyo, ay talagang napakamartir. Ilang beses ka na niyang pinaglololoko. Ilang beses na siya nang babae sa'yo. Ilang beses ka niyang sinaktan physical. Kung ano-anong mura na ang narinig mo sa kanya. Pati pamilya mo, dinamay niya sa mga kalokohan niya. At iba pang masasakit na ginawa niya sa'yo. Pero napakamartir mo, napakarupok mo. Ano ba talagang dahilan mo? Ano ba talagang katangahan mo? Ano ba talagang ka-inspired kabaliwan yan? Kaya ka mas lalong sabihin natin minamalit yan eh. Binabaliwala. At imbis na isipin ka, iba ang iniisip niya. Imbis na ikaw ang kabaliwan niya, iba ang kinababaliwan niya. Imbis na habulin ka niya, masyado siyang pinagyayabang ang sarili niya sa'yo. Talaga namang ka-inspired. Gusto mo ba sa ganyang sitwasyon? At kung gusto mo ng isang lalaki magbago sa'yo, to the point na siya ay talagang bumalik ang dating siya sa'yo, maging malambing, maging mapagmahal, maging ma-effort at talagang ka-inspired, maging matiisin sa'yo. Hindi yung ginaganyan ka na ngayon dahil sa katangahan mo. At sa mga sikreto at paraan upang lalaki mo nung balik ang halaga mo sa kanya at palagi kanyang isipin, dapat matuto kang lumayo kapag kinakailangan na. At gamitin ang no contact rule sapagkat isa sa mga pinakamalaking bagay na makakatulong sa'yo. Hindi yung nanatili ka dyan. Tapos pag umiyak-iyak ka, nagdadrama ka. Kaya naman ka-inspired, tandaan mo yan. Totoo yan, ang no contact rule makakatulong yan. Kung gusto mong mas lalo kang isipin ng lalaki, tumakbo ka palagi sa utak niya, ka-inspired. Pangalawang paraan ka-inspired kung paano ka palaging iisipin ng boyfriend mo o ng asawa mo is pataasin o dagdagan mo palagi yung value mo. Pangalawa, ka-inspired. Kung gusto nyo na ikaw ay mas lalong pahalagahan at talagang mahalin ng partner mong lalaki, eh dapat maging deserving ka o maging deserve mo na ganun nga, na mas lalo kanyang pahalagahan sapagkat ikaw mismo ay nagdadagdag ng value sa sarili mo. Ang problema sa karamihan sa inyo, gusto nyong mas lalo kang pahalagahan, lambingin at mahalin ng isang lalaki o ng boyfriend o asawa mo, pero ikaw naman, hindi ka gumagawa ng paraan para magdagdag ng value sa sarili mo kahit na kaya mo. Buti sana kung baldado ka eh. Buti sana kung wala kang kakayahan. Buti sana kung pulubi ka eh. Hindi naman. Katamaran na lang. Masyado ka na lang kuripot. Diba? Magpaganda ka, magpa-sexy ka. Kahit okay kayo o hindi. Mayaman man kayo o mahirap. May pagsubok o wala. Nasa kasaganaan o kahirapan. Gawin mong lahat na makakaya mo upang alagaan ang sarili mo. Una sa lahat, sarili mo yan. At napakahalaga ng kalusugan. Pangalawa, may partner ka. Pangatlo, talaga namang hindi ka dapat maging kampante sa mundo sapagkat lahat pwedeng magbago. Hindi porket sinasabi niyang mahal ka niya at tanggap ka niya at habang buhay ka niyang iibigin, talagang maniniwala ka na. Dapat ka pa rin maging tiyak at sigurado upang mas lalong maging makatotoo ang mga sinabi niya sa iyo at mas lalong maging matibay ang inyong relasyon sapagkat ikaw mismo ay ginagawa mong responsibilidad mo bilang babae, bilang girlfriend, bilang asawa, bilang misis, bilang babae na palaging nag-aayos para sa kanya, para sa sarili mo, para sa ikaayos nyo, para sa attraction. Isa yun sa trabaho ng isa't isa, ang attraction. Dapat ang lalaki
ay gumagawa ng paraan upang ma-attract ka. Dapat ang babae, ikaw, gumagawa ng paraan upang ma-attract siya. Sapagkat napakagulo ng mundo, napakatindi ng temptasyon, maraming manipulasyon, maraming malalandi at siraulo sa paligid nyo na handang umagaw sa inyo sa isa't isa at sirain ang inyong relasyon. Kaya dapat gumagawa kayo ng paraan upang magdagdag ng value sa isa't isa. Ang lalaki dapat maging mapagsumikap. Ang lalaki dapat na laging magsipag at mangarap, magkaroon ng ambisyon at umunlad at magtagumpay. At ang babae ay dapat laging inaalagaan ang sarili, inaayos ang pag-uugali at nagsiself-improve. Kung hindi nyo nabibigay ang mga bagay na hindi nyo nagagawa yan, hindi kayo nagdadagdag ng value. At kapag hindi kayo nagdadagdag ng value, namamatay ang attraction. Dahilan kung bakit natutokso sa iba. Kaya ikaw bilang babae, lalo na kung ang partner mo ay nagiging good provider naman sa inyo, sa'yo, at nagsusumikap naman sa buhay, sumabay ka. Hindi sa pagsabay na itotodo mo rin ang lahat para sa kung anumang bagay, kundi sa self-improvement mo. Magdagdag ka ng value. Ayusin mo ang buhay mo. Dumiskarte ka din. Huwag ka lang dumepende sa kanya. Ayusin mo ang mindset mo, mag-aral ka ng mabuti, magpa-sexy ka, ayusin mo ang forma mo, ayusin mo ang trabaho mo, magpaganda ka, ayusin mo lahat sa'yo. Magdagdag ka ng value, magpakahivalue ka, to the point na mahihirapan na siyang ipagpalit ka. To the point na mahihirapan na siyang iwan ka. To the point na mahihirapan na siyang saktang ka. Sapagkat alam niya ang kalalagyan niya sa isang high value na tulad mo. Huwag mong hayaang hanggang dyan ka na lang. Kaya ang lalaki, binabaliw at tinitiis at binabasos ka. Mababa patingin niya sa'yo. At isa yun sa mga sikreto at paraan upang lalaki lalo kang maalin at manatili sa palagi kang isipin ka-inspire. Oo, palagi kanyang may isip kapag kaganyan ka. Mag-focus ka sa self-improvement kaysa sa kanya at mas lalong magiging okay kayo ka-inspire. Pangatlong paraan, mga ka-inspire, upang palagi kang isipin ng boyfriend mo o asawa mo is dapat magkaroon siya ng kailangan sa'yo. Yung pangatlo, ka-inspire. Ka-inspire, anong ibig mo sabihin sa bagay na yan? Alam nyo, mga ka-inspire, bakit ba tayo naghahabol o nananatili sa isang relasyon? Hindi ba't meron tayong kailangan sa partner natin? Maraming iba-iba tayo ng kailangan. O real talk. Yung iba kailangan tunay na pag-ibig. True love, yun ang kailangan. Yung iba ang kailangan makakasama sa buhay. Yung iba kailangan pera. Yung iba kailangan labing-labing o yung sex, di ba? Yung iba kailangan sabihin nating connection. Yung iba kailangan hippie. Yung iba naman kailangan may pagmamalaki. Yung iba naman kailangan yung bubuhay sa kanya. Yung iba kailangan yung taong tunay niyang mahal. Iba-iba tayo ng pangangailangan at ng gusto. Kaya naman ikaw ay dapat maging mapagkailangan sa iyo ang boyfriend mo o ang asawa mo. Inspired, paano mangyayari yun? Paano niya ako kakailanganin? Kaya nga napakahalaga ng self-improvement. Napakahalaga na huwag mong ibuhos ang lahat sa kanya. Huwag kang laging magparamdam, huwag kang laging available upang kailanganin kanya. At palagi kang mag-self-improve upang lagi kang kailanganin sapagkat nakikita niya na marunong ka sa sarili at marunong ka sa buhay. Hindi puro pa-cute lang, hindi puro pagpapaganda lang. Oo, okay yun, pero dapat inaayos upang ibang aspeto ng buhay mo ka-inspire. Dapat siya maging mapagkailangan sa'yo to the point na hindi niya gugustoy humanap pa ng iba, sa'yo lang sapat na siya. Talaga namang ka-inspire ang problema sa karamihan sa inyo ay talaga namang nagpapabaya sa lahat ng aspeto ng sitwasyon ng inyong buhay. Dahilan kung bakit naghahanap pa siya ng iba. Oo, walang tao na talaga namang perpekto. At karamihan ay hindi marunong makontento. Pero dapat ka-inspired ginagamit mong oportunidad na maaaring ka-inspired magawa mo pa rin ang maraming bagay kaysa hindi. Tulad ng kaya mo naman magpaganda. Kaya mo naman na ayusin ang buhay mo. Kaya mo naman na magtrabaho din. Kaya mo naman na matuto pa. Hindi ka naman, di ba? Kaya mo. Sa mga paraan ka-inspired. Dapat kailanganin kanya sa kanyang buhay. Dapat mayroon kang pakinabang. Oo, dapat meron kang pakinabang. Dahilan kung bakit mas lalo kanyang papaalagahan at iisipin palagi at hahanapin ka-inspire.
Pang-apat na paraan mga ka-spark upang isipin ka palagi ng boyfriend mo o ng asawa mo is magpaka-busy para hindi ka palagi nagpaparamdam sa kanya. Pang-apat, ka-inspire. Since sa mga sikreto at paraan upang palagi kang isipin ng isang lalaki. Sapagkat ka-inspire kapag ikaw hindi ka nagpapaka-busy at wala kang ginagawa sa buhay mo, ay sigurado ka-inspired, palagi mong iisipin na lang palagi yung boyfriend o asawa mo. O kaya man mas lalo kang magiging needy sa kanya, mapagbantay at lagi naghihintay. Lagi nag-observe at lagi ka-inspired, nag-iisip ng kung ano-ano. Dahilan kung bakit nagiging mapaghinala ka, nawawalan ka ng tiwala at nagiging selosa ka. Talaga naman ka-inspired, dapat binubuhos mo rin ng oras at pansin mo sa ibang bagay. Nagpapaka-busy ka din dapat, hindi laging sa kanya lang. Upang hindi ka rin lagi magparamdam. Kapag ikaw naging busy ka at hindi ka lagi nagpaparamdam, doon papasok ka-inspired ng curiosity, mystery, at challenge sa utak ng isang lalaki dahilan kung bakit ikaw ay palaging nang iisipin at ikaw ay mas lalo magiging importante sa kanya sapagkat iisipin niya kung gaano ka kahalaga dahil lagi ka niyang hinahanap-hanap. Dahil di ka lagi nagpaparamdam kaya napakahalaga na may pinagkakabalahan ka. Pinagkakaabalahan na makakatulong sa iyo hindi yung pinagkakabalahan na makakasira sa iyo. Sa mga sekreto, ka-inspire. Palimang paraan mga ka-spark upang isipin ka palagi ng boyfriend mo o ng asawa mo is dapat ayusin mo palagi yung pananamit mo. Palimang ka-inspire. Baka hindi mo inaayos ang pananamit mo. Ang nakakatuwa sa karamihan ng babae ngayon, napapansin ko, talagang inaayos yung pananamit nila. At marunong. Tama yan. Sapagkat lagi mong tatandaan na napakalakas ng attraction ng isang babaeng marunong manamit. At kung gusto mo na ang boyfriend mo o asawa mo mas lalo kang ipagmalaki at mas lalo kang pahalagahan at mas lalo kang isipin, dapat nag-e-effort ka na alamin at gawin na pumorma at ayusin ang pananamit mo sapagkat maniwala ka man sa hindi, may impact yan sa kanya. Kung anong nakikita niya sa'yo, doon siya nagre-reflect o bumabase kung paano kanya iingat at mamahalin at papahalagahan. Kung ikaw pinapakita mo na malaswa ka sa sinusuot mo, kung pinapakita mo na burara ka sa damit mo, kung pinapakita mo wala kang pakialam sa mga pananamit at forma mo, basta-basta ka na lang, paano kanya papahalagahan pagka ganyan ka? Deserve mo ba? Ikaw nga, hindi ka marunong sa sarili mo. Pero kung ikaw nag-e-effort ka, nagsumikap kang alamin kung anong tamang pananamit sa'yo, at kung saan bagay sa'yo, kung saan gumaganda ka doon, syempre, diba, makatuwiran lang papahalagahan ka niya. Ganun yan. Sabi ng iba, di ako mahal ng asawa ko, di ako mahal ng boyfriend ko kasi porket nagsuot ako ng ganito. Ang suot mo ba naman, kita na yung kaluluwa mo kayo Spard, yung asawa ko, yung boyfriend ko, porket ganito yung suot ko, parang nalayuan na ako, nagbago na sa akin, nanlamig na. Yung suot mo ba naman, parang, diba, parang hindi man lang pinag-isipan. Kasi uso kasi sinuot ng idol kong K-pop Diba dapat inaalam mo? Tapos tatampo ka, magagalit ka pag na-turn off sa'yo. Diba? Ayusin mo rin kasi ang pananamit mo. Makakatulong yan upang talaga namang ka-insert pahalagahan, isipin ka niya palagi. Pinapakita mo pa na matalino ka. Pinapakita mo pa na marunong ka sa iyong sarili. At lalo kanyang isipin at mamahalin ka-inspire. Pangalang parang Maxpart upang isipin ka palagi ng boyfriend mo o ng asawa mo is manatiling totoo at tapat, ipang-anim ka-inspire. Ganyan ka pa sa sarili mo. Nananatili kang totoo at tapat sa sarili mo. Laging tapat at laging totoo. Kapag kaganyan ka, mas lalo kanyang mamahalin. At mas lalo kanyang palaging iisipin. Sapagkat nalalaman ng mga kalalakihan ang totoo sa babae. Kung nagpapanggap lang ito o nagkukunwari. At kung hindi ito tapat. Ang mga kalalakihan, mas matatalino yan. Kung sabihin mo ka-inspired, mas matatalino kami mga babae. Maraming matatalinong babae. I agree. Pero, di man sa pag-ano, mga logical din kasi ang mga lalaki. Pag ginusto nilang gamitin ang utak nila, mga isip bata kasi karamihan immature. Kalalaking tao, immature. Kalalaking tao, hindi naayos mag-isip, ginagawang kalokohan ng buhay. Pero pag ang lalaki nagseryoso, nag-isip na parang hari, nag-isip na parang leader, nag-isip na pangmalawakang isip, matatalino yung mga yan. Mga lalaki, pag nagseryoso mag-isip kasi hindi sila bumabase sa emosyon lang. Bumabase sila sa logic. Ang problema sa mga lalaki yan, kaya mukhang mas matatalino yung babae. Mga lalaki kasi puro loko-loko. Kung ano-anong kalokohan na tumatakbo sa isip. Isip bata pa yung iba. Tamad pa mag-aral. Pero pag nagseryoso yan,
Ang tatalino ng mga yan. Papansinin mo yung boyfriend mo, miss mo, pag nagseryoso mag-isip, di ba? Talino din. Ganyan yan. Kaya, nalalaman naman lalaki kung tapat ka. Nararamdaman na nalalaman nila kung totoo ka. Sa pinapakita mo sa sarili mo. At kapag nalaman nila na peke ka, at hindi ka tapat, mataturn up yan sa'yo. Isipin ka ba niya pag gano'n? Gugustuhin ka ba niyang isipin pag gano'n? Kakalimutan ka niya. Pero pag ang mga kalalakihan o lalaking mahal mo, nakita niyang totoo at tapat ka sa sarili mo, sa kanya, sa inyong relasyon, mas lalo kanyang papahalagan sapagkat since pinakagusto nila, since sa pinakahinahanap nila, ang babaeng tapat at totoo, mas lalo niyang mamahalin, mas lalo niyang ibigin. Palagi niyang hahanapin, palagi niyang iisipin. Ka-inspire. Ka-inspire, maraming salamat po sa pagtapos ng vlog nito. Kung kalimutan na mag-like, comment, share na rin po upang makatulong din po tayo sa iba. At sa mga hindi pa subscribe, click niyo po subscribe, click niyo po notification bell upang ma-notify kayo pag may bago akong upload. Sa mga gusto magpa-coaching o magpa-advise, message na po ako sa aking Facebook, yung profile picture ko. Pag nakita niyo yung picture na yan, again to, kaya yung suot ko dito, yung na ayan. Pag nakita niyo yung picture na yan, message lang po ako dyan, chat niyo ako. At ako po mismo magbabasa ng chat niyo, message niyo. Maraming salamat, Max, pag mag-ingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!